Okay po, so ulitin ko, good evening po sa ating lahat at ipagpatuloy natin yung ating pag-aaral. Dito na po tayo sa Book of Titus. Ayan, Book of Titus. So ang Book of Titus, katulad ng 1st and 2nd Timothy, Ephesians, Colossians, Philippians, ito po ay part ng prison epistles. Prison epistles. Ibig sabihin, isinulat ito nung si Apostol Pablo ay nasa kulungan. At kanino po naka-address ang sulat? Siyempre, naka-address po doon sa mga believers. Mga grace believers or church, the body of Christ. So doon po naka-address ang sulat na ito. At ulitin ko, ano po yung mga books na hindi po naka-address sa church, the body of Christ, or hindi naka-address doon sa mga believers ngayon. Yung Genesis to the book of John, and then first part ng book of Acts. Ang mga books na yun ay hindi po naka-address sa church, the body of Christ, or sa mga grace believers. And then, ganun din po yung Hebrews to Revelation, hindi rin po naka-address sa atin or sa mga grace believers na tinatawag church, the body of Christ. Ano naman ang mga books na naka-address sa atin na tinatawag church, the body of Christ? Ay ang Romans to Philemon. Ayan. At ano yung mga books under the time past? Ano yung mga books under the but now and under ages to come? So, banggitin ko ulit. Under the time past, ang mga books ay from Genesis to the book of John, and then first part ng book of Acts. And then mga books under the but now, Romans to Philemon. And then under the ages to come ay ang Hebrews to Revelation. At kanino naka-address? Ulitin ko po, ang Genesis to the book of John ay naka-address po para sa bayang Israel. At ganun din po ang Hebrews to Revelation. So, ibig sabihin, ang mga books na naka-address sa atin ay ang Romans to Philemon. Tayo po yung recipient or the church, the body of Christ. So, madali lang po. Kumbaga, pag na-master po natin yung timeline, madali na lang po natin ma-recognize, madali po natin matutunan kung alin ang mga katuruan, instruction para sa atin at yung mga katuruan or instruction na hindi para sa atin. Sa Bible po, ang daming mga teaching. Sa Bible, ang daming mga katuruan na pag hindi po tayo aware, pwedeng ma-confuse po tayo. Maraming teaching sa Bible na maganda. Kaya sasabihin ng iba, maganda naman, bakit ayaw natin? Maganda naman yung sinasabi sa Jeremiah 29:11. Ano ba yung sinasabi doon? Yung I have, ano ba yun? For I have plans for you to prosper ang ginamit doon. Pero basahin ko ha, ito yung sasabihin ng iba. Bakit ayaw natin na maganda naman yung sinasabi? Sige nga. 29:11, for I know the thoughts that I think toward you, says the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Maganda ba yung verse? Yes. Maganda yung pangako? Sobrang ganda. Ang tanong, bakit
sino ba ang pinangakuhan? Dito sa verse, kung aralin po kasi natin yung verse, kung para kanino at sino yung pinangakuhan, kung i-backward natin, dito sa verse 10, For thus says the Lord, that after 70 years be accomplished, at Babylon, I will visit you and perform my good word toward you in causing you to return to this place. Sino po ang pinangakuhan? Sino ba yung na-captive? 70 years sa Babylon ay ang mga Israel. Sila po yung na-captive. And then after 70 years ng captivity, sila po ay palayain. And then ito nga po ay pinangakuhan sila. Sa kanilang pagbabalik doon sa lupa na ipinangako ng Panginoon at pinangakuhan ang mga Israelites. At mostly ito po ay kiniklaim ng karamihan na sa atin din ay pangako din. Pag ganun po ay confusing. Dahil si Jeremiah hindi niya sinulatan ang body of Christ or hindi niya audience ang church, the body of Christ. So, sino ba ang audience nung sinulat ito? Nung sinabi ang pangakong ito, sino po ang audience? Mga Israelites. Sino ang pinangakuhan? Mga Israelites. Kasama ba ang church, the body of Christ? Hindi. Bakit natin i-claim? Sasabihin ng iba, masama ba na i-claim yung hindi para sa atin? Subukan yung mag-claim ng hindi para sa inyo kung maganda ba. Di ba? Maraming mga magagandang pangako ang Panginoon sa Bible, pero dapat niyong alamin kung para kanino yon, kailan sinabi, sinong pinagsabihan, at kung para kanino nga. Maraming pangako sa Bible. Maraming instruction sa Bible. Kaya nga, we are introducing the Bible. We are introducing the right division. We are introducing a rightly dividing method in studying the Scripture. Dahil sa magagandang pangako, ang tao din ay nagkakamali sa pag-claim. So, kailangang maingat po tayo na i-apply ang mga promises ng ating Panginoon kung ito naman hindi naka-address sa church, the body of Christ. Hindi po natin pwedeng i-claim na para sa atin din. Kasi mostly ganun po ang ating naririnig. Mostly ganun po ang ating na-encounter or na-experience. Kaya ang goal po natin, kung maaari, aralin natin ang Bible na maayos. Yun po ang goal natin dito eh. Study the Bible, rightly divided. Alamin lang po natin yung mga konting information patungkol po dito sa Titus. Ayan, sa Titus. In Titus chapter 1 verse 1. Titus chapter 1 verse 1, Paul, a servant of God and an apostle of Jesus Christ according to the faith of God's elect and the acknowledging of the truth which is after godliness. So dito po ay identify na si Pablo ang author ng Book of Titus. Yan, dito po sa starting pa lamang. Ano pa?
Date of writings, ulitin ko po, ito ay approximate. Hindi po ito ay talagang certain or accurate kung pag-uusapan natin ang writings. So the epistle to Titus was written in approximately AD 66. Paul's many journeys are well documented and show that he wrote to Titus from Nicopolis in Epirus. In some Bibles, a subscription to the epistle may show that Paul wrote from Nicopolis in Macedonia. So, ulitin ko po, saan? Dito po ay na-mention na maraming journey. Hindi emphasize kung first or second, third. Basta itong Titus was written AD 66 approximately. And then he wrote to Titus from Nicopolis. Ayan. And this epistle showed that Paul rose from Nicopolis in Macedonia. However, there is no such place known, and subscriptions have no authority as they are not authentic. So, yun po yung date of writing ayon sa research. Ito po ay ayon sa research. Hindi naman natin mababasa directly doon sa scripture dahil nga ito po ay approximate. Pero at least meron lang tayong konting idea kung sino ang nagsulat at saan isinulat at kung para kanino. Another information patungkol po dito sa Book of Titus, the purpose of writing. Ano ba yung purpose? Kung bakit isinulat itong Titus. So the epistle to Titus is known as one of the pastoral epistles. Ito ay ayon sa commentator. Ayon sa isang commentator na ang Titus daw ay pastoral, isa sa mga pastoral epistles. As are the two letters to Timothy. Ayan. This epistle was written by the Apostle Paul to encourage his brother in the faith. So ang content actually is more on encouragement. Ayan, more on encouragement doon sa kanyang kapatid sa pananampalataya. Yan po yung yung pinaka main concern or the content. And then Titus, whom he had left in Crete to lead the church which Paul had established on one of his missionary journeys in Titus 1:5. Kaya pala na tinatawag ito sa isang writer na pastoral epistle dahil si Titus ay iniwan ni Pablo doon sa Crete para pangunahan niya ang local church na na-establish doon. Chapter 1 verse 5, "For this cause left I thee in Crete, that thou shouldest set in order the things that are wanting, and ordain elders in every city as I had appointed thee." Kaya pala na ikinonklod ng isang writer na ito po'y pastoral epistles dahil sa kaalaman ng isang writer na pag ang isang tao ay nangunguna ng isang church ay pastor.
Kaya mostly ngayon, pag sinasabing pastor, ay hahanapan agad ng church. Pag sinasabing pastor, tinatanong agad nasaan yung church. Kasi nga, yung pastor, pastol. So, ganun po. Kaya doon kinuha yung idea. Pero, walang mababasa na si Titus ay tinatawag na pastor. Okay? Wala pong malinaw na evidence or basihan na si Titus ay pastor. Ayan. Basta siya yung nag-lead sa church doon na na-establish ni Pablo doon sa Crete. Itong si Titus, pero hindi na-describe na siya ay pastor doon sa church. Ayan. Pero syempre, yung isang writer, ikinoconclude niya na once na siya ay nangunguna sa church, ay tinatawag agad na pastor. Ayan. Kaya yan po yung sinabi na ang Titus daw ay isa sa pastoral epistle. Dahil siya'y nangunguna doon sa church sa Crete na na-establish ni Pablo at iniwan niya doon si Titus, and which Paul had established on one of his missionary journeys. Ito pong church nandun sa Crete at si Titus ang nag-manage doon. Ayan. Siya po yung nag-manage. This letter advises Titus regarding what qualifications to look for in leaders for the church. May mga qualification. Ay tignan natin sa Titus 1 dito po sa verse number 7 hanggang dito sa verse 12. Mayroon din, pero dito sa Titus chapter 1 verse 7, backward natin dito sa number 6, if any be blameless, the husband of one wife, having faithful children, not accused of riot or unruly. Ayun yung qualification. And then number 7, for a bishop must be blameless as the steward of God, not self-willed, not son angry, not given to wine, no striker, no given to filthy lucre, but a lover of hospitality, a lover of good men, sober, just, holy, temperate. Ang tindi ng qualification na mention dito. And then holding fast the faithful word as he has been taught, that he may be able by sound doctrine both to exhort and to convince the gainsayers. For there are many unruly and vain talkers, and deceivers, especially they of the circumcision, whose mouth must be stopped, who subvert whole houses, teaching things which they ought not for filthy lucre's sake. One of themselves, even a prophets of their own side, the Cretians are always liars, evil beasts, slow bilis. Ang tindi. Kaya dito he also warns Titus of the reputation of those living in the island of Crete, kasi matindi pala itong mga Cretians, mga naninirahan po doon. Ito yung matindi na kumbaga very challenging.
Ano po ang description ng mga Cretans in verse 12? One of themselves, even a prophets of their own. Say, the Cretans are always liars, evil beasts. Ang tindi pala ang mga Cretans, at doon nga si Titus, yung church na na-establish doon, si Titus yung nangunguna. Kaya pala, ito po yung mga qualification. Kaya pala na may qualification na hindi po dapat yung tumukma doon sa mga Cretans. Kung ano yung character, ano yung mga behavior doon, dapat separate. Kaya yung qualification na mention dito, kung bakit ganito po yung klase ng qualification, dahil nga doon sa mga character, behavior ng mga Cretans, kaya nung sinabi dito sa mga requirements, na sabi niya, for a bishop must be blameless as the stewards of God, not self-willed, not sown angry, not given to wine, no striker, not given to filthy lucre, but a lover of hospitality, a lover of good men, sober, just, holy, temperate. And holding fast that faithful word as he has been taught, that he may be able by sound doctrine both to the exhort and to convince the gainsayers. Ayun po, kung bakit ganon yung qualification doon, dahil po sa mga tao, mga nakatira doon sa Crete, ang description sa kanila, ang mga taga-Crete ay mga sinungaling. Mga sinungaling, sila ay mga masasama. At doon si Titus. Siya yung nangunguna sa church doon. Ang tindi, no? Ilagay ka sa isang lugar na ang description, mga tao doon sinungaling. Yan. Kaya may warning, mayroong warning doon. Dagdagan pa natin. In addition to instructing Titus in what to look for in a leader of the church, Paul also encouraged Titus to return to Nicopolis for a visit. So from Crete, in-encourage ito si Titus na bumalik doon sa Nicopolis para bumisita. In other words, Paul continued to disciple Titus and others as they grow in the grace of the Lord. Kaya, siyempre, dahil si Titus ay nandoon at alam ni Pablo na kulang pa ang kanyang kaalaman when it comes of the grace of God, so pinabalik niya sa Nicopolis and then nurturing. Okay? Tuturuan niya ulit. Chapter 3 verse 13, bring Zenas the lawyer and Apollos on their journey diligently, that nothing be wanting unto them. In verse 13, chapter 3, Titus. So, ulitin ko, pinabalik si Titus from Crete. Balik doon sa Nicopolis at tuturuan ulit siya ni Pablo. So, si Pablo ang kanilang mentor. Ayan. Ano man naman ang mga i-consider natin na mga key verses dito po sa Book of Titus. So, pwede natin i-consider itong Titus 1:5.
the reason I left you in Crete, itong sinasabi sa verse 5, was that you might straighten out what was left unfinished, and appoint elders in every town as I directed you. So, yun po yung sinasabi ni dito ni Pablo. Sabi niya, the reason I left you in Crete, sino po yun? Si Titus. Sabi ni Apostol Pablo, was that you might straighten out what was left unfinished, and then mag-appoint siya ng mga elders. Ito po yung bishop. Si Titus, di ba? Si Titus ay siya yung in charge sa church. Ngayon, nag-appoint siya ng mga bishop sa iba't ibang lugar, ayon sa instruction ni Apostol Pablo. Pero ngayon, baliktad, no? Yung bishop ngayon, yung mas mataas ang posisyon kaysa sa naglilid ng church. Yung mga bishop ngayon ay pag sinasabing bishop, napakataas yung kanilang position. Pero dito po sa time ni Titus, yung mga bishop, elders, siya yung taga-appoint kung saang lugar siya. Kung saang lugar siya i-assign ni Titus ayon sa instruction. At si Titus ay siya yung nag-lead ng church sa Crete. And then, isa sa mga mission niya ay mag-assign ng mga bishop or elders sa iba't ibang lugar. So, kumbaga, hindi katulad ng bishop ngayon na siya yung taga-utos. Utusan yung mga pastor. Kasi bishop nga siya, dapat siyang taga-utos. Pero dito naman, opposite, si Titus yung taga-utos. Taga-appoint. Titus 1:16, another key verse na pwede nating i-consider. They claim to know God. Dito sa verse 16, they profess that they know God. May mga nag-claim, nag-profess na sila alam nila ang Diyos. But by their actions, they deny Him. So, pwede pala yun na nagsasabing alam niya ang Panginoon, they profess, they claim, they know God, but in works, they deny Him. Yun po ang karanasan ni Titus during that time. Maraming mga nagsasabing, alam ko ang Panginoon. Alam namin ang Panginoon. Pero, hindi nila ginagawa. Alam nila, pero sa kanilang action ay dinideny nila ang Panginoon. In reality, hindi talaga. Hindi talaga nila totally kilala ang Panginoon. Kung tutuusin, they are detestable or abominable and disobedient and unfit or temperate, disobedience and unto every good works reprobate for doing anything good. Wala, di ba? So, ganun. Maraming nag-claim, pero behind, doon sa kanilang pag-claim, pag-profess, makikita sa kanilang action, hindi sila talaga believer. Ayan, yun po yung emphasis dito sa Titus
1:16. At ulitin ko po, ito ay sa time. Sa time ni Titus doon sa kanyang experience sa Crete. No, sa Crete, doon sa church. Kasi yun naman ang dito yung scenario, yung Book of Titus, ito yung scenario sa kanyang ministry doon. Yun yung scenario, at alam nyo, mahirap pangaralan yung may alam. Mayroon namang may alam na open-minded, pero mostly itong mga may alam na close-minded, mahirap mong pangaralan. Mostly sa mga tao na may alam, nagsasabing may alam at close-minded, ang sasabihin nila, bakit mo ako tuturuan? Ano bang ministry mo? Ikumpara sa ministry ko. Pag ganun po, hindi mo maturuan yung mga ganun. Dahil, ikukumpare niya kung ano yung ministry mo doon sa ministry niya. Sasabihin niya na mas marunong siya. Hindi naman pinag-uusapan yun eh. Di ba? Ang pinag-uusapan dito ay yung learning para magkaroon ng para magtutulungan doon sa ministry. So, learning. Pero yun nga, sa time ni Titus, maraming mga nag-profess or nag-claim na alam nila ang Panginoon, pero sa kanilang action, hindi nakikita. Pero man, disobedient. Every good works reprobate. Ayan, lahat ng ginagawa nila. Ano pa na pwede nating i-consider as part ng key verse dito sa Titus? Sa Titus 2:15, these things speak and exhort and rebuke with all authority, let no man despise thee. And then encourage and rebuke with all authority, do not let anyone despise you. Wag hayaan ng iba ang ay despised. Encourage and rebuke. And ganun po yung encouragement din ni Apostle Paul. Another verse dito sa chapter 3 ng Titus 3-6. For we ourselves also were sometimes foolish, disobedient, deceived, serving divers lusts and pleasures, living in malice, in very hateful, hating one another. But after that, the kindness and love of God our Savior toward man appeared, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us by washing of regeneration, renewing of the Holy Ghost, which He shed on us abundantly through Jesus Christ our Savior. Pwede rin nating idagdag yung sa Titus 2:11-13. For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men, teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in this present world, and then looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ. So dito po sa verse ay nagpapatunay po that for the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men. And then the grace teaching us to deny ungodliness. So hindi pala tama na pag sinasabing under grace ay mayroong license
Mayroon kasing mga iba na kaya ayaw nila yung grace teaching kasi nga mayroong license to commit sin. May mga iba ayaw nila na sasabing sila ay grace believer dahil daw pag grace believer daw ay mayroong license to commit sin, to do sin, or to continue doing in or to commit sin. Yung nagpapatuloy sa paggawa ng kamalian kasi nga daw under grace. Pero hindi po yan teaching ng grace. Ang teaching po ng grace, ito nga po, to deny ungodliness and worldly lust. We should live soberly, righteously, and godly in this present world. So, hindi po totoo yung sinasabi ng iba na pag ikaw daw ay grace believer, ay malaya kang gumawa ng mali. Pero ang teaching talaga ng grace ay hindi po. Ang teaching talaga ng grace is to deny ungodliness and worldly lust. Mayroon pang sinasabi si Pablo sa Galatians chapter 6 verse 1 and 2, kung ang mga grace believers ba ay, since na siya grace believer, ay magpapatuloy ba sa paggawa ng kamalian or mga mali? Dito po sa chapter 6 verse 1, what shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? Anong sagot then? Verse 2, God forbid. How shall we that are dead to sin I live any longer therein? Hinding-hindi. Mayroon pang mga sinasabi, kaya ayaw nilang tawaging grace believer kasi daw hindi nananalangin daw. Anong sabi ni Apostol Pablo? Siya yung apostle under the dispensation of grace. Anong sabi niya? Pray without ceasing. So, hindi yun turo ng mga grace believer yung sinasabi ng iba na ang grace believer ay hindi na daw nananalangin. Yung apostol natin, si Apostol Pablo, siya yung apostol under grace. Ang sabi niya, pray without ceasing. So, mali din yung sinasabi ng karamihan na pag grace believer ay hindi nananalangin. Si Pablo na apostol natin, sa kanya ipinagkatiwala ang dispensation of grace. Ang sabi, pray without ceasing. Mayroon pang mga nagsasabi kaya ayaw nila ang grace kasi nga hindi na daw nag-i-evangelism. Ano ba ang turo ni Apostol Pablo bilang apostol natin under grace? Dito po sa 2 Timothy chapter 4 verse 5, but what's thou in all things endure afflictions, do the work of an evangelist. Ibig sabihin, kung ang isang tao under grace, dapat mag-share. Kaya mali pa rin yung sasabihin na ayaw nilang tatawagin na grace believer kasi ayaw manalangin na daw, palaging gumagawa ng kasalanan, at ayaw nang mag-share ng Word of God. Lahat po yon ay mali. Kasi nga, ang turo ng apostol natin, apostle under grace, ay ang turo ng grace to deny ungodliness and worldly lust. Diba? Ayan sa Titus 2:11 and 12. At doon sa 1 Thessalonians 5
16, pray without ceasing. Ibig sabihin, part yung prayer, mali yung sinasabing hindi na. Then, isa pa, yung hindi na daw nagsishare ng Word of God. Mali din yun kasi ang apostle natin under grace ay sabi, do as an evangelist. Kaya ganun po yun. May mga, yun ay mga ano na lang, mga assumption or speculation lamang. So, ito po yung brief summary, how wonderful it must have been when Titus received a letter from his mentor, the Apostle Paul. Paul was a much honored man and rightly so. After establishing several churches throughout the Eastern world. Ito si Apostol Pablo ay marami pong mga na-establish na mga churches. Ikumpara po doon sa mga 12 apostol. Kaya sasabihin ng iba, bakit natin paniniwalaan si Apostol Pablo? May mga ganun po na pananaw. Bakit daw paniniwalaan si Apostol Pablo? Siyempre, kung alam natin na siya yung apostol natin, at kung alam natin na sa kanya inirevealed ang dispensation of grace, sa kanya inirevealed ang mystery, ay talagang dapat natin siyang paniwalaan. Ipalagay natin na hindi natin siya paniniwalaan. Ngayon, ang issue, ang problem, kung hindi paniniwalaan si Apostle Paul, ibig sabihin, yung kanyang 13 epistles, hindi rin paniniwalaan. Kung hindi paniniwalaan si Apostol Pablo, dapat yung kanyang 13 epistles ay hindi rin paniniwalaan. Ngayon, kung hindi si Apostol Pablo ang apostol natin mga Hintel, sino ang apostol ng mga Hintel kung hindi si Apostol Pablo? Hindi rin pwede na yung mga 12 apostol. Kasi ang mga 12 apostol, sila po ay pinili para sa 12 tribo ng Israel. So, kung i-reject, i-ignore na si Pablo ang apostol, mahirapan po silang i-prove papaano naligtas ang mga Gentiles. Papaano magiging part sa church, the body of Christ, ang mga believers. At ano ang gospel na yung paniniwalaan kung hindi yung gospel na natanggap ni Apostol Pablo para po sa panahon natin ngayon. So, maraming mga claim na ganun. Ayan. So, ulitin ko po, si Apostle Paul, ang daming mga na-establish na mga churches throughout the Eastern world. This famous introduction from the Apostle would have been read by Titus. So, Titus, sabi niya doon sa Titus 1:4, my true son in our common faith. Grace and peace from God the Father and Christ Jesus our Savior. Ayun po yung sinasabi ni Apostle Paul. Sabi niya, to Titus, my true son in our common faith. Grace and peace from God the Father and Christ Jesus our Savior. This island of Crete, where Titus was left by Paul to lead the church, was inhabited by natives of the island and Jews who did not know the truth of Jesus Christ.
O hindi nila alam yung ipinapangaral doon, yung katotohanan tungkol sa church, the body of Christ, or regarding the grace gospel teaching, hindi nila alam. Pero yun nga, may mga Jews doon sa island na yon, okay, na hindi nila alam ang ipinapangaral ni Apostle Paul at yung isinishare din po, ipinapangaral din po ni Titus. Gusto kong ulitin natin basahin yung Titus 1:12. Titus 1:12 to 14. One of themselves, even a prophets of their own, said, the Cretans are always liars, evil beasts, slow billies. This witness is true. Wherefore rebuke them sharply. Entendo? Rebuke them sharply, that they may be should in the faith, not giving heed to Jewish fables and commandments of men that turn from the truth. So ganun po ang yung problem din po doon sa church sa Crete, yung na-establish na church, dahil may mga Hudyo doon sa island na yon na hindi naniniwala, hindi nila alam. Kaya ganito po ang nangyari. Ayan. May mga Jews doon, kaya sabi daw, rebuke them sharply. Pagsabihan. Pag mali, ganun po. Doon, matindi. Kasi nga, ito yung church. Na-establish yung church, may mga pumunta na hindi nila alam. So, diritsahan. Prangkahan na. Pag mali, talagang sabihing mali. Yan. Ganun po doon dahil may mga nagtuturo na iba. Kaya nga dito nga sa verse 15, unto the pure all things are pure. Ulitin ko po sa verse 15, unto the pure all things are pure, but unto them that are defiled and unbelieving is nothing pure, but even their mind and conscience is defiled. Kaya pala sa verse 16 sinabi, they profess. Ito po yung tinutukoy yung mga Hudyo, mga Jewish na nandoon sa island na yon. They profess that they know God, pero makikita sa gawa na dinideny nila. Kaya, sinabihan ito si Titus, rebuke them sharply. Pag mayroon silang sinasabi na iba doon sa kanyang ipinapangaral, rebuke them sharply. Prangkahan. Kung mali yung tinuturo, mali yung ginagawa, yun po ang kanyang point doon. Paul felt it to be his responsibility to follow through with Titus to instruct and encourage him in developing leaders within the church at Crete. So, si Titus ang responsible doon na mag-assign ng mga leaders. So, kailangan yung mga leaders ay totoo. Kailangan yung kanyang mapili ay talagang may paninindigan, mayroong stand. So, yun po, mag-assign ng leaders. Ayan. So, matindi yung sa church sa Crete dahil ang description sa mga tao doon, beast, liars, evil. Tapos may mga nagmamarunong doon. Yan po yung i-handle ng mga leaders na i-assign ni Titus doon sa Crete. As the Apostle Paul directed Titus in his search for leaders, Paul also suggested how Titus would instruct the leaders
so that they could grow in their faith in Christ. So kung ano yung instruction ni Apostol Pablo, yun din ang susundan lang din ni Titus, and then i-instruct din niya doon sa mga leaders. So walang kumbaga parehas yung criteria, kumbaga. So kung paano pumili si Paul ng leaders, sasabihin din niya kay Titus, and then si Titus naman sasabihin din niya that they could grow in their faith in Christ. So his instructions included those for both men and women. Dito nga sa Titus 2, 1-8, doon na i-describe dito. Ito yung matindi sa church, doon sa Crete. Paano yung mga leaders? Ano yung mga pamantayan? Ano yung standard? Chapter 2, but speak thou the things which become sound doctrine, that the aged man be sober, grave, temperate, sound. Kaya may mga criteria na or mga tinatawag na qualification paano itong mga mag-lead, mangunguna sa church doon sa Crete. Si Apostol Pablo ay nagbigay ng mga criteria or yung requirements kung paano o na po dito kailangan sound doctrine. Sound doctrine, grace doctrine, hindi po mix. Pag sinasabing sound, hindi mix. May harmony. The word sound ay harmony. Hindi po pwedeng mahaluan. So, sound doctrine, and then, the aged man be sober, grave, temperate, sound in faith, in charity, in patience. And then the aged women likewise, that they be in behavior as becometh holiness, not false accusers, not given to much wine, teachers of good things. Naano nyo po na kung yung point, yung criteria doon, kung sino yung pwedeng mag-lead. Ito po, kailangan pure grace teaching, sound doctrine. Hindi siya false accusers, not given too much wine. Teachers of good things, that they may teach the young women to be sober, to love their husbands, to love their children, to be discreet, chaste, keepers at home, good, obedient to their own husbands, that the word of God be not blasphemed. Young men likewise exhort to be sober-minded, in all things showing thyself a pattern of good works, in doctrine showing uncorruptness, gravity, sincerity. Ano pa? Verse 8, sound speech, that cannot be condemned, that he that is of the contrary part may be ashamed, having no evil thing to say of you. Exhort servants to be obedient unto their own masters, and to please them well in all things, not answering again. And then 10, not purloining, but showing all good fidelity, that they may adorn the doctrines of God our Savior in all things. Nakuha niyo po yung doon. Di ba? Pero doon nga yun yung senaryo sa Crete. Kailangan po yung mag-lead ay may hindi pwedeng mag-compromise. Dapat may establish doon sa sound doctrine, establish doon sa Pauline teaching,
established doon sa Pauline Foundation or the Grace Teaching. Hindi pwede na ang mag-lead doon yung madaling mag-compromise. Hindi pwede doon yung mahina ang loob. Kailangan matibay. Strong ang kanyang paniniwala. Dapat siya'y totally transformed talaga. Dapat talaga alam niya ang grace teaching. Kahit ano pong mangyari. Yun po ang yung mga leaders doon na i-assign ni Titus doon sa church na yun sa Crete. Nakuha niyo po, ang tindi po yan. Mayroon kaya yan sa panahon ngayon, ganong klaseng stand na hindi mababago. Mayroong sound speech, sound doctrine, sound faith. But felt it to be his responsibility to follow through with Titus to instruct and encourage him in developing leaders within the church at Crete. As the Apostle Paul directed Titus in his search for leaders, Paul also suggested how Titus would instruct the leaders so that they could grow in their faith in Christ. Lahat, babae, lalaki, mga young people, lahat po yan ay tinuruan. Lahat po mayroon silang kaalaman. Nakuha niyo po, kaya pag when it comes to yung character ng isang leaders, dito po sa Titus, matindi po. Bakit kailangan ng matinding leadership? Biro mo naman, yung Crete, tinatawag na always liars yung mga tao doon. Beast, ang description pa nga, beast. Evil. At nagmamarunong. Sige nga, ikaw yung ilagay doon na ang tao nagmamarunong, baka ayaw mo na. Sige nga, punta ka doon na ang description ng mga tao, liars. Beast, evil, at alam daw nila ang Panginoon. Baka sasabihin mo na yung iba na lang, Lord. Yung iba na lang. Kaya nga, kailangan nating pag-aralan ang Bible na kahit saan tayo ilagay, kahit saan kayo ilagay na lugar, pag alam, you are established. Kaya ang sinasabi dito nga sa Romans 16:25, dapat establish po tayo. Establish. Dito po sa Romans 16:25, now to him that is of power to establish you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ according to the revelation of the mystery which was kept secret since the world began. Dapat establish po tayo sa Pauline teaching. Establish po tayo doon sa grace teaching. Ang ganda po. Kasi pag na-establish kayo dito, ang dali nyo ma-identify ang turo na mali. Pag na-establish kayo sa grace teaching, madali nyo malaman, kingdom teaching yan. Law teaching yan. Mali na teaching yan. Bakit mo sasabing mali? Siyempre, inaaral mo yung tama at mayroon kang basihan. Mayroon kang scripture na pwede mong gamitin kasi pag sasabihin natin, irespeto na lang natin yan, papaano yung kamag-anak mo, turuan niya, tapos sasabihin mo, hayaan mo na lang kasi Biblia lang din ginagamit. Naku po, pag ganun yung ating point of reasoning, uubusin yung pamilya mo dyan, kapatid, kaibigan, kasi mga masisipag yung mga ganun. Tapos sasabihin mong, di bale,
Biblia naman yung hawak nila eh. Di bale, maunawaan naman siguro ng Panginoon. Di bale, ay mga ganon. Hindi po. Pag alam mo yung tama, pag may mga ganon po, harangan nyo na. Huwag nyo nang sabihin na Biblia din naman ang ginagamit nila. Wala namang problema kung Biblia, kung tama yung ipinapangaral. Paano nga Biblia pero hindi naman ipinapangaral ang gospel, ang tamang gospel? Tapos sasabihin natin, okay lang, hindi po talaga okay yan eh. Tandaan po natin, si Satanas ang ginagamit, Biblia lang din. Ang ginagamit ni Satanas ay Word of God lang din. Pwede ba yon? So kung alam mo yung tama, alam mo yung doktrina, kung may mga ganong senaryo, tanungin nyo na agad. Ano ba ang gospel na tinuturo mo? Pag hindi niya maipaliwanag ang grace gospel, ibang gospel ang dala niya. Huwag mo nang hayaan. Okay? Kasi yun yung karamihan na ano ngayon eh. Parehas lang kasi Biblia din naman gamit. Paano mo nasasabing parehas? Hindi mo nga pinakinggan yung turo eh. Siguro yung Biblia parehas siguro na 66 books ang dala niya. Pero ang pinag-usapan dito, yung itinuturo. Paano niya i-introduce ang kaligtasan, anong gospel ang pinaniwalaan, anong programa ang kanyang ini-introduce, ito by earthly or heavenly, sinong apostol ang kanyang ini-introduce, yung 12 apostol or yung si Apostol Pablo. Sana nakuha niyo yung puntos ko doon, na kung bakit na hindi tayo convinced na parehas lang, di bale, Biblia din gamit, siguro maunawaan ng Panginoon. Hindi po ganon. Kung ang tao ay mayroong doktrina, kung ang tao ay mayroong stand, hindi ganon ang kanyang reasoning. Dapat alamin kung ano ang doktrina. To help Titus continue in his faith in Christ, Paul suggested Titus come to Nicopolis and bring with him 2 other members. Balik na ulit si Titus. Di ba kanina, galing siyang Crete, di ba? Then, pinapunta ulit ni Pablo sa Nicopolis, mag-isa lang niya para inorture. Balik ulit siya doon. Then, pinabalik ulit, may kasama na. Di ba? May kasama siya. 2 other members of the church. Ito yung mga leaders na. Mayroon siyang isinama. Kaya, kumbaga may na-train na-train si Titus. Kasi nung bumalik siya sa Nicopolis, mayroon siyang isinama nga. Dito sa verse 12, when I shall send Artemas unto their Tychicus, be diligent to come unto me to Nicopolis, for I have determined there to winter. And then, bring Zenas the lawyer and Apollos on their journey diligently, that nothing be wanting unto them. May kasama na si Titus pumunta doon. Siyempre mga natuto din sa gospel, natuto din sa grace, at alam niya ang doktrina. Di ba? Ganun po. Kaya may mga yun yung tinatawag na yung na-educate or na-train, na-ipasa. Kaya si Titus natuto, si Titus din nagturo. Kaya yung sinabi sa 2 Timothy 2 verse 2, ito yung magandang i-desire natin. Pag tayo'y natuto, ito po, 2 Timothy 2 verse 2.
And the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to a faithful man who shall able to teach others. O, di ba? Commit thou to a faithful man who shall able to teach others. Ganon. Pasa-pasa lang. So in connection dito naman po, once again, we are still talking about the book of Titus. Paul finds it necessary to instruct the leaders of the church to be on guard. To be on guard against the Judaizers. Ay, sila pala yon. Itong mga Judaizers, sila po yung nanggugulo doon. Okay? Na nagkunwari na alam nila ang Panginoon, hindi pala. Kayong mga leaders doon sa Crete, doon sa church doon sa Crete, sinabihan ni Apostol Pablo na mag-ingat sila dito sa mga Judaizers. Sila po yung mga group, religious group na kontra doon sa ipinapangaral ni Apostol Pablo, at yung mga ginagawa nito ay kung ano yung na-establish ni Pablo na church ay pinupuntahan nila. Dapat hindi sila pumunta doon, mag-open na lang sila nang sa kanila. Pero hindi Itong mga to ay pumupunta sa church. Pumunta doon sa na-establish ni Pablo itong mga Judaizers at ginugulo yung church. Kaya kailangan ang leaders matindi, matibay, alam niya. Kaya pala sabi ni Apostol Pablo na yung prangkahan na sabihin na mali sila. Wag nang yung tawag doon. Yung sasabihin na irespeto yung nila, sa diretso na mali yung turo nila. Itong mga Judaizers, those who sought to add works to the gift of grace. Kasi ang nila ay, syempre, adding. Salvation, may additional na works. Yung salvation by grace, hindi sa kanila, dapat may addition. Ito po, yung mga Judaizers. Hinahaluan nila. Dapat pure grace teaching dapat, pero itong mga Judaizers, gusto nilang haluan. He warns against those who are rebellious, deceivers, especially those who continued to claim circumcision and adherence to the rituals and ceremonies of the Mosaic Law were still necessary. Yun yung katuruan ng mga Judaizers dito balik tayo sa Titus 1:10 to 11. Titus 1:10 to 11. For there are many unruly and vain talkers and deceivers, especially day of the circumcision, whose mouths must be stopped, who subvert whole houses, teaching things which they ought not for filthy lucre's sake. Ganun po, di ba? Kaya, itong mga klase ng religious sect, kabisado ni Pablo yan dahil doon siya galing Judaizers siya Under siya ng Judaism. Alam niya, kaya madali niyang sinabihan yung mga leaders niya doon sa Crete na iwasan yung mga ito. Kilala niya yun. Alam niya kung ano yung mga paniniwala. Na ang salvation sa kanila may halo. Ang salvation under the But Now program ay by grace. This is a recurring theme throughout
the epistles of Paul, and in the book of Titus, he goes so far as to say, their mouths must be stopped. Ito pong mga Judaizers. Yang mga Judaizers. Okay, na ano niyo na po, ganun po yung mga, yung, kumbaga, religious sect, na nanggugulo lang sa organization, sa church, doon sa Crete, na pinangunahan ni Titus. At, syempre, hindi po sila na-deceive ng mga Judaizers. Okay? Alam nila yung sound doctrine. Kahit kaya nga na-mention niya sa mga matatanda na dito sa mga matatandang babae, sinabihan din yung mga young, sinabihan din niya. Kaya hindi nila basta-basta yon, kasi from the youngest to the oldest doon sa church na yon, alam nila ang doktrina. Alam nila ang doktrina. Alam nila ang grace doctrine. Dito sa chapter 2 ng Titus, sinabi na ni Apostol Pablo, sinabi ni Titus doon sa mga leaders, kahit itong mga Judaizers, hanggang doon lang sila. Kahit anong convince, anong mga deception na ginagawa doon sa church sa Crete, hindi po nila basta-bastang linlangin. Ano naman ang practical dito sa practical application sa Titus? Kung titignan lang po natin, the book of Titus deserves our attention as we look to the Bible for instruction how to live a life pleasing to our Lord. Wow! Kung gusto niyong alamin paano ang instruction at paano sila mamuhay pleasing to God, basahin nyo yung Titus. We can learn what we should avoid as well as that which we are to strive to imitate. Sa kabila ng mga matindi po ng mga religious organization, yung mga Judaizers, hindi po sila nalinlang. We can learn what we should avoid as well as that which are to strive to imitate. Paul suggests we seek to be pure as we avoid the things which will defile our minds and conscience. Ganon sinabi din. Kasi may mga mag-defile ng sa kaisipan at sa conscience. And then Paul makes a statement which should never be forgotten. They claim to know God, but by their actions they deny Him. Diba sa Titus 1:16, ito mga referring to the mga religious leaders, mga particular doon sa Judaizers na na-mention. Ganon katindi ang yung kanilang paniniwala. Talagang natuto sila sa grace teaching. Hindi sila basta-bastang mahaluan yung teaching. Di ba? Ang tindi doon. Kaya pala, sabi ni Pablo, rebuke them sharply. Sinabi ng mga Judaizers. Pag mayroon po na mga Judaizers that time sa church na yon, kahit sino pwedeng mag-rebuke kasi alam nila. Na-train. Okay? Na-train. Na-introduce ng maayos ang grace teaching. Kung may mga teaching na iba, alam nila na mali na yon, i-rebuke nila agad. Mali ang turo mo. Mali ang teaching na yan. Anong basihan nila? Siyempre, yung sinasabi ni Apostle Paul, na kanilang mentor, na kanilang teacher that time, how much more ngayon? Si Pablo lang din ang mentor natin. Siya lang din po ang teacher natin. Siya po ang apostol natin. Siya po ang preacher natin. Basahin ko lang.
Sa atin po, si Pablo ang ating apostle, preacher, teacher. Wala nang iba. Dito po sa 1 Timothy 2:7, whereunto I am ordained a preacher, an apostle, I speak the truth in Christ, and lineth a teacher of the Gentiles in faith and verity. Sino po ang teacher, preacher, apostle ng mga Hintil? Si Apostol Pablo. Ayan po. Kung papaano niya na-train si Timothy, Titus, Philemon, at yung iba pa na mga co-workers niya, ganon lang din po tayo. Aralin natin ang Bible rightly divided kung gusto natin na magiging katulad doon sa mga tinuturuan ni Apostle Paul, kung gusto nating sumunod doon sa doktrina na natanggap ni Apostol Pablo, aralin ang Bible rightly divided. Pag natutunan natin na pag-aralan natin ang Bible rightly divided, naku po, kahit anong mga ibinibigay, ipinaparinig, ini-introduce sa inyong doktrina, alam nyo ano agad? Oops! Hindi grace teaching yan. Oops! Yun ay kingdom teaching. Oops! Yun ay earthly program. Ang dali mong ma-identify, paggamit pa lang yan ng verse, identified mo agad. Ma-identify mo agad na yung verse na ginagamit niya ay isolated. Bakit isolated? Hindi nga para sa panahon natin ngayon. Pwede mong sabing out of the context yan. O dapat alam mo kung ibabalik sa yung tanong. Sasabihin niya, paano mo nasabing out of the context yung sinasabi ko? Kailangan alam mo, pag sinasabing out of the context yung ginagamit niya, dapat alam mong ipaliwanag. Baka biglang sabihin mo na out of the context, tatanong niya, paano mo nasabi? Basta. Wala na. Hindi ka makapag-educate sa kanya. Pag sasabihin niya na, halimbawa kung sasabihin mo na yung ipinapangaral mo ay sigurado ka ba na yun ay para sa atin, sa mga believers ngayon? Dapat alam mong ipangaral din. Kailangan kung ibalik sa iyong tanong, kaya mong depensahan. Kaya mong i-share. Para hindi kayo hindi kayo magkaroon ng higwaan, di ba? Pag sabi mong sigurado ka ba sa mga verses na ginagamit mo, and then, kung ibabalik sa'yo, explain mo. Ganito yan. Explain mo. Hindi mo pwedeng, yung hayaan lang once na mag-comment ka. Kaya pala yung iba, natatakot, baka ibabalik yung tanong, ano po ang Muslim sabihin ng iba? Bahala na si Lord dyan. Ayaw niya Hindi ka pa nga nag-explain, ayaw na niya. Or kung nag-explain ka, hindi malinaw, ganun. So, our part is to educate them. To make all men see. Anong sabi sa Ephesians 3:9? Our mission, and to make all men see what is the fellowship of the mystery. That's our mission. Mission po natin yan. Okay? Kaya, ulitin ko po, meron tayong guide, paano unawain, intindihin ang Bible. Dapat ma-memorize natin or mag-sink in sa ating kaisipan na ang Bible mayroong time past but now ages to come. Mayroong program ang Panginoon para sa bayang Israel, mayroong program para sa church, the body of Christ. Para hindi mag-rumble. This brief epistle was apparently written about the same time as 1 Timothy and is very similar in content. Timothy was the pastor in Ephesus,
and Titus was commissioned to work among the assemblies in Crete. So ito po ay ginamit yung word na pastor dahil doon sa sila yung inassign na mangunguna sa church at dinefine ng writer pastor, pero pwedeng sabihin natin na leader doon sa church. Pero ito ay kinonclude ng isang writer na pastor kasi mostly kasi ngayon ay pag pastor ay may church. Since si Timothy at Titus ay may church, ikinonclude na nila na pastor. Pero walang mabasa doon na si Timothy pastor at si Titus. Basta sila yung nag-lead doon. So there is no reference in the book of Acts to any ministry of Paul in Crete. And while it is possible Paul could have taken a side trip from Corinth to that island which Luke did not record, it is more likely Paul visited Crete after release from his first imprisonment and Rome and then left Titus behind to organize the new churches. So ganun po ang nangyayari. Pumunta doon si Pablo sa Crete and then si Titus iniwan doon para i-organize yung church. Being a pastoral letter, the epistle is largely of a practical nature having to do with the officers of the church and the maintenance of good works among the believers. So yun po yung concept doon. May mga officers, may mga inassign si Titus. A basic dispensational principle can be observed in the first 3 verses of the epistle. Dispensationalism is concerned with God's revelation and program during various stages of history. Here, Paul speaks of the time before the world began, or more literally, before age times. At that point, there was only the promise of eternal life. This promise must have been made within the Godhead, for there was as yet no mankind. And Paul does not mention anything about the time of Old Testament prophecy, and then probably because his distinctive message was not a part of prophecy or having been hid from ages and from generations. Next, he mentions the due time in which this word was manifested through preaching. So this due time reminds us of 1 Timothy 2:6. The due time was not some future era, as Jehovah's Witnesses, kung familiar kayo, but Paul's own day. So it's referring to Paul's own day. It refers to that which was committed to Paul according to the commandment of God in chapter 1:3. It is most important to observe that this message of Paul not only concerned the faith of God's elect, but the acknowledging of the truth which is after godliness. We can perhaps detect a change in emphasis on the subject of works from Paul's early to his later epistles. So in the early letters, Paul's attitude is almost always negative. Romans and Galatians stress over and over again that fact that a man cannot be justified by works. And of course, this is still true in Titus, ganun din po. Not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us. But this emphasis is on the works of the law and the works of the flesh, whereas in Ephesians, the emphasis is upon the good works unto which we have been created in Christ Jesus. In Ephesians 2:10. Paul exhorts us to good works in Titus 1:16, and in chapter 2:14, chapter 3:8 to maintain good works, exhorts to good works. And in verse 14, in these days of what is called the new morality, which would better be described as non-morality, when even Christians seems to find it so easy to conform to the world. We need to emphasize Paul's words. This is a faithful saying. These things I will that thou affirm constantly, that they which have believed, referring to the believers, grace believers, might be careful to maintain good works. No more compromise. Do not compromise. Di ba? Kung grace believers, saved by grace, dapat may stand, do not compromise.
These things are good and profitable unto men. Chapter 3, verse 8. This statement is a summary of practically all Paul's said in chapters 2 and 3. It takes in everyone from the youth to the age, from the freeman to the slave. It is all based upon the grace of God that has brought salvation to us. For grace teaches us to deny ungodliness and worldly lust, and to live soberly, righteously, and godly in this present age, looking for the glorious appearing of the great God and Savior, Jesus Christ. This appearing, ito pong appearing na na-mention, it's actually referred to the rapture, not referring to the second coming. Paul uses the word epipania here to describe Christ's coming. This word has in the idea of shining, giving light, become visible. So Paul uses the same word in 2 Thessalonians 2:8, 1 Thessalonians 6:14, 2 Timothy 1:10, 4, 1, and then 8. Doon sa epipanya, dahil na-describe yung word Christ coming. So, hindi ibig sabihin, pag Christ coming, referring to the second coming, but here, mention, actually referring to the rapture or the caught up. Another word used of the Lord's coming is parousia, which connotes a personal presence. So the parousia, referring to doon sa personal presence. So these two terms do not designate two separate comings of Christ. So the epipania and the parousia ay, yun nga, the two terms do not designate two separate coming. Okay? For both are used of the rapture as well as doon sa second coming, kasi the epipania and then the parousia. So, yung term, yung word na coming, ay kailangan intindihin natin according to the context. Kung the epipania, the parousia, ay nabasa outside the writings of Paul, therefore, referring to the second coming of Christ. If that word mentioned by Paul, it means referring to the rapture. So, depende po sa context. One further passage in that epistle as a dispensational hearing, chapter 3, verse 5. Not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us. What does Paul mean by washing of regeneration? Many commentators say Paul is referring to water. So, ito naman po according to the commentator. Siyempre, kung ang commentators ay nag-practice ng water baptism, so, therefore, he concluded that Apostle Paul referring to the water baptism, but hindi po. Bakit? Dahil si Apostle po, hindi po siya inutosang mangbautismo. So, the word washing here ay hindi po referring to the water baptism. Meron tayong mga separate na ano din yan, mga pag-aaral. So, the only place he mentioned in his epistles is to thank God he had baptized so few. The Judaizers made circumcision saving ordinance. And Paul said they prostrated the grace of God. So, ulitin ko po, hindi po water ang tinutukoy po dyan. Finally, it is essential to understand what Paul means by washing. The word is latron, the same word the translators of the Septuagint use for the laver in such passage in Exodus 38:8, Leviticus 8:11. So the layer was a basin in the courtyards of the tabernacle at which the priest purified themselves with various ablutions. The book of Hebrews makes it abundantly plain that the sacrifices, washings of the Levitical system were only shadows of good things to come, which could never take away sins. In Hebrews 9:8-12 and 10 verse 1. Now, surely the antitype reality of which the laver was but a shadow is not itself another shadow. Water is not a type of water, but the water of the laver is a type of the regenerating work of the Spirit of God which now saves us.
It is sometimes said Paul does not use the term born again. Yes, born again, actually, this term ay address lang po doon sa mga kingdom signs. The word born again. Meron tayong mga separate na pag-aaral regarding sa born again versus a new creature. Okay? So, ito po yung Book of Titus. Sana po yung nakuha nyo yung point. Actually, ang talagang pinupuntos doon kung papaano si Titus nag-ministry, nag-appoint ng mga leaders doon sa Crete, at ano yung mga description, ano yung mga requirements, paano itong mga leaders sa Crete, at na-identified po yung mga taga-Cretians ay mga liars, beast, evil, at may mga Judaizers pa doon na nanggugulo doon sa iglesia, pero winarningan ang mga syempre pinagsabihan itong mga leaders doon sa church na itong mga Judaizers ay iwasan, or kung maari i-rebuke nila na ang kanilang katuruan ay mali. Kaya sana po sa konting panahon ng ating pag-aaral dito po sa Book of Titus, meron po kayong natutunan na konti additional doon po sa dati nating alam patungkol po sa Titus. So hanggang dito na lang po ang ating pag-aaral sa Book of Titus. Maraming salamat.